Alright mga ka-crunch time. Isang panibagong video na naman po tayo sa araw na ito. Bago ang lahat, don't forget to like and subscribe na rin para updated kayo sa ating mga videos. Noong Biyernes ng gabi laban sa Suns, maaaring sabihin na nagtataglay si Jalen Brunson ng pinakamahusay na performance ng taon pagdating sa offensive aspect. Sinuri niya ang bawat galaw ng kalaban, nagsascoring mula sa lahat ng tatlong antas. Kamanghamanghang kahusayan, paglikha ng maraming pagkakataon para sa mga kasama niya, at ginawa niya ito sa napakaraming iba't ibang paraan. Pinamunuan ang laro. Nag-umpisa ang Knicks ng may maliit na dalawang laro kung saan ibibigay ni Brunson kay Dante at kukunin ito muli sa isang handoff. Iniwan siya ng puwang upang atakihin ang one-on-one. Ginamit ang kanyang bilis upang makalampas kay Allen papunta sa isang floater. Ang nakakagulat tungkol sa mga aksyong ito ay si Brunson din ang magsisimula bilang nagbibigay ng bola. Ngunit dahil siya rin ay isang bihirang likas na tagapaglikha ng shot, kapag napagtanto niyang ang depensa ay malapit ng mag-switch, mas pipiliin niyang panatilihing bukas ang lugar para sa isang isolation, at susundan ito ng isa pang step back para sa isang jumper na tinatawag na landing space. Gayunpaman, si Julius Randle pala ang nagpatakbo ng karamihan ng opensiba nila, at sa tingin ko, ang kakayahan ni Brunson na makipaglaro kay Julius ay lubos na hindi nabibigyang sapat na halaga dito. Magsisimula ito sa low post kay Jalen na nasa weak side corner at may sapat na puwang para sa isang open shot, ngunit, mayroong aggressive closeout na paparating, kaya't inilagay niya ito sa deck at ang tinutunguhang gitna ng court para sa isa pang floater. Narito ang isa pang halimbawa. Nag-set up si Randle sa elbow para sa isang isolation na si Brunson ay nasa isang pasa lang ang layo, at dahil si Grayson Allen ay bumaba para mag-alok ng tulong, mas mahaba ang recovery patungo sa wing. Ang unang instinkto ni Jalen ay muli na mag-drive off the catch, ngunit nakikita niyang si Allen ay parang nagpo-funnel sa kanila ni Booker, ibig sabihin, wala masyadong lane, at nagpa siyang magpadala ng mabilis na extra pass kay RJ Barrett, na pumutok ng corner 3 sa second quarter. Si Brunson ay makakahanap ng sarili sa court nang wala si Randle at doon nagsimula ang Knicks na magtakbo ng mas maraming pick and roll. Kahit na 6'2 lang siya, siya ay tunay na malakas. Kaya kapag binigyan siya ng puwang para sa atake, agad siyang papasok sa katawan ng rim protection para itakda ang isang finishing angle. Dahil siya ay isang malaking banta na umikot sa mga drive, karaniwan ng napipilitang ilapit ng mga kalaban na malalaking player ang kanilang coverage para bagalan ang momentum. Dito, ito'y nagbubukas ng isang shovel pass patungo sa roller at nagreresulta ng madali ang opensa sa cup. Narito ito muli. Umaalis siya sa screen papunta sa kanyang kanan na may Nurkic na nakaabang sa itaas ng elbow para makatulong na alisin ang lane sa drive. Pero pansinin kung paano si Booker ay naglalaro sa kaliwang hip upang gawing mas mahirap ang paghanap ng shovel pass. Si Brunson ay magtatangkang mag-drive bago bumalik sa perimeter, lumilikha ng agwat para sa kanyang unang triple sa laro. Wala talagang paraan ng Suns para pigilan siya at nakakakuha siya ng kahit anong gusto niya, kaya't naging malinaw na kung siya ay magkaroon ng mainit na kamay, hindi magiging maganda ang itsura para sa Suns. Si Nurkic ay determinadong manatili sa drop coverage, kaya't si Brunson ay pumapasok lang ng wide open 3. Ito ay eksakto ang nangyari sa sumunod na play. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang screen papuntang kaliwa sa halip na kanan, pero kasama ni Nurkic na muling nagtatagal sa pag-concede ng jumper, mayroon na namang 3-point shot si Jalen. Kaya't siya ay may kakayahan na mag-pull up sa kanyang kaliwa o kanan, at upang gamitin ito, ang Knicks ay nagsisimula ng susunod na posisyon sa isang horn setup. Ngayon ay maaari niyang pumili kung aling direksyon niya nais atakihin, at dahil sa dalawang sunod na tagumpay, lumapit si Nurkic sa antas ng screen sa halip na manatili sa malalim na drop. Ngayon, ito ay isang totoong simpleng pagkuha ng open shot mula sa sulok, ngunit nagtagumpay ang Knicks na magamit ang style na ito mula sa labas sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa kanya gamit ang galaw. Pagkatapos ng inbound ng bola, tatakbo siya patungo sa isang handoff kung saan mayroon siyang uri ng gravitational pull ni Steph Curry, na nag-iiwan kay Randle ng isang maluwang na lane para atakihin pababa. Pero pagkatapos, ang problema ay nagiging mismatches. At hindi lang ako nagsasalita tungkol kay Brunson sa isolation. Si Hartenstein ay walang problema sa pagsasara ng low post position, at iyon ay karagdagang madali ang puntos.
Isa pang paraan kung paano nakakamtan ng Knicks ang tagumpay ay sa pamamagitan ng paglalaro ng mabuti. Ang kombinasyon ng bilis ni Jalen, pag-handle ng bola, at matalim na paggalaw ng paa ay ginagawang mahirap siyang pigilan mula sa pagtama sa pintura, at ngayon ay nararamdaman na ang oras na ito ay ang tamang panahon upang banggitin na bukod sa lahat ng kanyang nagawa sa opensa, mayroon din siyang 5 steals at tumulong sa pagpilit ng ilang iba pang mga turnovers, kaya't nakakakita sila ng maraming pagkakataon sa fast break. Ang lahat ng sinabi ko hanggang ngayon ay dinala tayo sa mga huling minuto ng fourth quarter, kung saan tila ba pumasok si Brunson sa isang uri ng flow state. Lahat ng kanyang sinubukan ay gumana. Nagsimula ito sa isang hindi pagkakaintindihan sa depensa ng Suns. Si Bates Diop ay umaasang mag-switch habang si Booker ay bumabalik sa pintura, at ibig sabihin nito wala siyang kahit sino. At si Jalen, alam mo na, tinatamaan na niya ang triple. Sa susunod na pag-atake, naglaan sila ng maraming puwang para sa kanya upang i-isolate laban kay Grayson Allen, at siya'y talaga namang nawala ng bola habang sinusubukan mag-drive, pero nakakolekta siya ng muling mag-set ang kanyang paa para sa isa pang long-range jumper. Bumalik sila sa parehong setup na may kulang sa 2 minuto, si Brunson nagtatrabaho ng one-on-one at ngayon ay kumuha ng step-back 3 within 10 feet. Iyon mismo ay nagdala sa kanya ng 50 points sa ikalawang kalahating bahagi. Si Jalen ay nagtala ng 35 points sa 103% shooting, na tila hindi totoo. At sa kanyang 16.5 minutes, ang Knicks ay may mainit na 166.7 offensive rating. Nakakashoot sila ng napaka-efficient bilang isang koponan na parang biro. Sa buong laro, siya ay nag-shoot ng 9 of 9 mula sa 3-point area, nagtala ng 50 points at 9 assists sa 93%. Ang ibig sabihin ay isa ito sa pinakamahusay na performance ng season hanggang ngayon, hindi pinalad ang depensa ng Suns sa bawat paraan, kahit sa isolation, sa high pick and roll, sa transition away from the ball. Hindi siya may aalis at hindi siya nagkakamali.